Sa pinakadulo ng baryo ng Patag ay may isang lumang ilog na tila matagal nang nakalimutan ng panahon. Ang tubig nito ay hindi kailanman natuyo. Hindi rin kailanman umapaw kahit sa pinakamalakas na ulan. Tahimik itong dumadaloy sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng araw at nagiging tila salamin ng buwan tuwing gabi. Ngunit ang pinakanatatangi sa ilog ay ang matandang puno ng balete na nakatayo sa gilid nito. Ang balete ay napakalaki. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa at tila mga kamay na pilit kumakapit sa mundo. Ang katawan nito ay makapal at puno ng mga bitak na wari bang nagtatago ng mga lihim. Ang mga sanga nito ay malalawak at tila isang bubong na sumasakop sa lupa at tubig. Sa ilalim nito ay laging malamig kahit tirik ang araw. Matagal nang may babala ang mga matatanda sa baryo ng Patag tungkol sa balete. Hindi sila lumalapit dito. Hindi sila tumitingin dito ng matagal. Hindi sila nagsasalita ng malakas kapag sila ay napapadaan sa malapit dito. Ang sabi nila ay may mga nilalang na nakatira sa ilog. Mga nilalang na hindi karaniwang isda. Mga nilalang na hindi dapat gambalain. Ngunit hindi lahat ay natatakot. May isang binatang nagngangalang Mateo. Siya ay 20 taong gulang. Lumaki siya sa baryo ng Patag at nasanay sa hirap ng buhay. Ang kanyang ama ay isang mangingisda na nawala sa ilog noong siya ay bata pa. Walang nakakita sa pagkawala ng kanyang ama. Walang nakahanap sa kanyang katawan. Tanging ang ilog lamang ang nakasaksi sa huling sandali nito. Dahil doon ay natuto si Mateo na huwag matakot sa ilog. Sa halip ay natuto siyang igalang ito. Araw-araw ay naglalakad siya sa tabi nito. Nakaupo siya sa damuhan at pinagmamasdan ang agos ng tubig. Para sa kanya ay ang ilog ay hindi kaaway. Ito ay isang misteryo na naghihintay na maunawaan. Isang hapon habang ang araw ay papalubog ay napadpad si Mateo sa balete. Hindi niya iyon sinasadya. Sinundan lamang niya ang isang maliit na daan na hindi pa niya napupuntahan noon. Nang makarating siya sa harap ng balete ay nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Huminto siya. Tahimik ang paligid. Walang huni ng ibon. Walang galaw ng hangin. Tila ang buong mundo ay huminto sa paghinga. Tumingin siya sa ilog. Sa una ay wala siyang napansin. Ang tubig ay tahimik. Ang ibabaw nito ay makinis at payapa. Ngunit maya-maya ay may lumitaw na alon. Maliit lamang sa una, pagkatapos ay lumaki. Unti-unti itong gumalaw papunta sa ilalim ng balete. Napakunot ang noo ni Mateo. May kung anong gumagalaw sa ilalim ng tubig. Hindi ito karaniwang galaw ng isda. Masyado itong mabagal. Masyado itong malaki. Lumapit siya ng kaunti. At doon niya nakita isang anino sa ilalim ng tubig. Napakalaki nito. Mas malaki pa sa anumang isdang nakita niya sa buong buhay niya. Ang katawan nito ay mahaba at makapal. Ang buntot nito ay dahan-dahang gumagalaw. Ang mga mata nito ay nagningning sa ilalim ng madilim na tubig. Hindi siya makagalaw. Ang puso niya ay mabilis na tumibok. Ang nilalang ay hindi umaalis. Sa halip ay tila nakatingin ito sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya nalaman. Ngunit sigurado siya na ang nilalang ay may kamalayan. Hindi ito karaniwang hayop. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakaramdam siya ng takot sa ilog. Ngunit kasabay ng takot ay may kakaibang pakiramdam ng pagtawag. Tila may nais sabihin ang nilalang. Tila may nais itong ipaalam. Unti-unting lumapit ang nilalang sa ibabaw ng tubig. Ang ulo nito ay bahagyang umangat. Sa sandaling iyon ay nasilayan ni Mateo ang hugis nito. Ni isang napakalaking isda. Ngunit hindi ito tulad ng ibang isda. Ang balat nito ay kumikislap kahit walang liwanag. Ang mga mata nito ay malalim at tila may taglay na karunungan. Ang presensya nito ay hindi lamang pisikal. Ito ay mabigat at makapangyarihan. Hindi ito nilalang ng karaniwang mundo. Hindi alam ni Mateo kung gaano siya katagal nakatayo roon. Ang oras ay tila nawalan ng kahulugan. Ang tanging alam niya ay ang sandaling iyon ay hindi pangkaraniwan. Pagkatapos ay dahan-dahang lumubog ang nilalang pabalik. Ay di matanbidaw sa kailaliman. Nawala ang anino. Nawala ang galaw ng tubig. Naging tahimik muli ang ilog. Ngunit ang puso ni Mateo ay hindi na muling naging tahimik. Alam niyang may nakita siya na hindi dapat makita ng karaniwang tao. At alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Kinabukasan ay nagising si Mateo ng mas maaga kaysa karaniwan.
Ang liwanag ng umaga ay mahina pa lamang at ang baryo ng Patag ay balot pa ng manipis na hamog. Tahimik ang paligid at tanging huni ng malalayong ibon ang maririnig. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Ang alaala ng kanyang nakita sa ilalim ng balete ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Hindi iyon panaginip, hindi iyon guni-guni. Alam niya ang kanyang nakita. Alam niya ang kanyang naramdaman. Bumangon siya at lumabas ng kanilang bahay. Ang lupa ay malamig sa kanyang mga paa. Huminga siya ng malalim at tumingin sa direksyon ng ilog. Mula sa malayo ay tila wala itong ipinagkaiba sa dati, tahimik at payapa. Ngunit para kay Mateo ay nagbago na ang lahat. Naglakad siya papunta sa ilog. Habang papalapit siya ay muling bumalik ang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kaba at pagnanais. Isang pakiramdam na tila may naghihintay. Nakarating siya sa damuhan malapit sa tubig. Huminto siya at tumingin sa paligid. Walang tao, walang galaw. Tanging ang ilog lamang ang naroon. Naglakad siya patungo sa balete. Habang papalapit siya sa puno ay muling bumigat ang hangin. Ang lamig ay unti-unting bumalot sa kanyang balat. Ang kanyang paghinga ay bumagal. Ang kanyang pandinig ay tila lumakas. Tumayo siya sa harap ng balete. Tumingin siya sa tubig. Tahimik. Walang galaw. Walang anino. Ngunit hindi siya umalis. Nanatili siya roon. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay may maliit na alon na lumitaw sa ibabaw ng tubig. Napahigpit ang kanyang paghinga. Isa pang alon ang sumunod. Pagkatapos ay isa pa. Ang tubig ay unti-unting gumalaw na tila may malaking bagay na lumalangoy sa ilalim nito. At muli ay lumitaw ang anino. Mas malinaw ngayon kaysa dati. Mas malapit. Mas totoo. Hindi gumalaw si Mateo. Hindi siya umatras. Sa halip ay nanatili siyang nakatingin. Ang anino ay lumapit sa ilalim ng balete. Unti-unting umangat ang ulo ng nilalang. At muli ay nasilayan ni Mateo ang mga mata nito. Ang mga mata nito ay hindi tulad ng sa karaniwang hayop. Ang mga mata nito ay may lalim, may katahimikan, may kaalaman. Sa sandaling iyon ay may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanyang isipan. Hindi ito tunog, hindi ito salita. Ngunit tila may mensahe, tila may presensya na umaabot sa kanya. Nanatili siyang nakatayo. Ang nilalang ay hindi umaatake, hindi ito umaalis. Ito ay naroon lamang. Nagbabantay, nagmasid, nag-aantay. Ang hangin ay hindi gumalaw. Ang tubig ay hindi kumilos. Ang oras ay tila tumigil. Sa loob ng katahimikan ay naramdaman ni Mateo na ang nilalang ay hindi niya kaaway. Ngunit alam din niya na ito ay hindi niya lubos na mauunawaan. Pagkatapos ng ilang sandali ay dahan-dahang lumubog ang nilalang. Nawala ang mga mata nito. Nawala ang anino nito. At muling naging tahimik ang ilog. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may naiwan sa kanyang kalooban. Hindi na lamang ito takot. Ito ay isang tawag. Isang simula ng isang lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng balete ng baryo ng Patag. Sa mga sumunod na araw ay hindi na nawala sa isipan ni Mateo ang nilalang sa ilalim ng balete. Kahit siya ay kumakain, kahit siya ay naglalakad, kahit siya ay nakahiga sa gabi, ang imahe ng malalalim nitong mata ay nananatili sa kanyang alaala. Ang baryo ng Patag ay nananatiling payapa. Ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mga mangingisda ay pumapalaot. Ang mga magsasaka ay pumupunta sa bukid. Ang mga bata ay naglalaro sa daan. Walang sino man ang tila nakakaalam ng lihim na nakita ni Mateo. Ngunit si Mateo ay nagbago. Mas madalas siyang pumunta sa ilog. Mas madalas siyang umupo malapit sa balete. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya gumagalaw ng matagal. Siya ay nakatingin lamang sa tubig na tila may hinihintay. Sa bawat pagpunta niya ay nararamdaman niya ang parehong presensya. Isang presensya na tahimik. Isang presensya na buhay. Isang presensya na nagmamasid. Isang hapon habang ang araw ay mataas pa sa langit, ay muling naramdaman ni Mateo ang kakaibang lamig. Ang hangin ay tila bumigat. Ang paligid ay tila naging mas tahimik kaysa karaniwan. Tumingin siya sa tubig. Sa una ay wala siyang nakita. Ngunit maya-maya ay may maliit na alon na lumitaw. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Hanggang sa lumitaw ang anino. Mas malapit ngayon. Mas malinaw.
Mas malaki kaysa dati niyang nakita. Ang puso ni Mateo ay mabilis na tumibok, ngunit hindi siya umatras. Ang nilalang ay dahan-dahang umangat. Ang ulo nito ay lumitaw sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang balat nito ay kumikislap na tila may sariling liwanag. Ang mga mata nito ay nakatingin kay Mateo ng walang galit, walang takot, walang pagbabanta. Ito ay tila nagmamasid lamang. At sa sandaling iyon ay may bagong pakiramdam na dumaan kay Mateo. Hindi ito takot, hindi ito kaba. Ito ay tila pagkilala. Tila ang nilalang ay matagal nang naroon. Tila matagal na itong nag-aantay. Nanatili siyang nakatayo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Ngunit sa kanyang kalooban ay may unti-unting nabubuong koneksyon. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Ang tubig sa paligid ng nilalang ay hindi magulo. Ito ay tahimik. Ito ay payapa. Ito ay tila sumusunod sa presensya nito. Lumipas ang mga sandali. Ang araw ay unti-unting bumaba. Ang liwanag ay naging mahina. At ang nilalang ay dahan-dahang lumubog muli sa kailaliman. Ngunit bago ito tuluyang nawala ay nanatili ang mga mata nito kay Mateo. At sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang isang bagay na hindi pa niya kailanman naramdaman. Hindi siya nag-iisa. Sa ilalim ng ilog ng baryo ng Patag ay may isang nilalang na may kamalayan. Isang nilalang na buhay. Isang nilalang na tila bahagi ng kanyang kapalaran. At sa kanyang puso ay unti-unting nabuo ang katiyakan. Ang lihim ng balete at ng ilog ay hindi aksidente niyang natuklasan. Ito ay simula ng isang bagay na matagal nang naghihintay sa kanya. Lumipas ang mga araw at ang presensya ng ilog ay lalong naging bahagi ng buhay ni Mateo. Hindi na lamang ito isang lugar na kanyang dinadaanan. Ito ay naging isang lugar na kanyang binabalikan. Isang lugar na tila may sariling paghinga. Isang lugar na tila may sariling kalooban. Sa bawat paglapit niya sa balete ay nararamdaman niya ang lamig na hindi nagmumula sa hangin. Ito ay nagmumula sa kailaliman. Ito ay nagmumula sa tubig na matagal nang naroon bago pa siya isinilang. Ang baryo ng Patag ay nananatiling walang kamalayan. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang gawain. Walang sino man ang nagtatanong kung bakit madalas nawala si Mateo sa kanilang paningin. Walang sino man ang nakapansin sa unti-unti niyang pagbabago. Ngunit sa kanyang sarili ay may malinaw na pagbabagong nagaganap. Ang kanyang takot ay napalitan ng pagtanggap. Ang kanyang kaba ay napalitan ng pananabik. At ang kanyang pananabik ay napalitan ng pag-unawa na siya ay bahagi ng isang lihim. Isang dapit hapon habang ang langit ay may kulay ng papalubog na araw, ay muli siyang tumayo sa harap ng balete. Ang mga ugat nito ay tila mas malinaw sa kanyang paningin. Ang mga bitak sa katawan nito ay tila may kwento na hindi naririnig ng iba. Tumingin siya sa tubig. Tahimik. Ngunit alam niya na ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay paghihintay. Nanatili siya roon. Huminga siya ng dahan-dahan. And maya-maya ay naramdaman niya ang pamilyar na presensya. Ang tubig ay gumalaw. Isang alon ang lumitaw. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa ang malaking anino ay muling nagpakita. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi lamang isa ang kanyang nakita. May isa pang anino sa likod nito. Mas malaki. Mas mabagal ang galaw. Mas mabigat ang presensya. Nanatiling hindi gumagalaw si Mateo. Ang unang nilalang ay lumapit sa ilalim ng balete. Ang ikalawang nilalang ay nanatili sa mas malalim na bahagi. Ang tubig ay tila yumuko sa kanilang presensya. Unti-unting umangat ang ulo ng unang nilalang. Ang mga mata nito ay nakatingin kay Mateo tulad ng dati. Ngunit ang ikalawang nilalang ay hindi umaangat. Ito ay nananatiling anino. Isang presensya na nagmamasid mula sa kailaliman. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang bigat ng katotohanan. Hindi nag-iisa ang nilalang. May iba pa. May mas marami pa. Ang ilog ay hindi lamang tahanan ng isang misteryo. Ito ay tahanan ng isang mundo na matagal nang nakatago. Ang hangin ay nanatiling malamig. Ang balete ay nanatiling tahimik. At si Mateo ay nanatiling nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng tao at ang mundo ng mga nilalang na naninirahan sa kailaliman ng ilog ng baryo ng Patag. Hindi na maitanggi ni Mateo ang katotohanan na ang ilog ay may sariling buhay. Hindi ito basta tubig na dumadaloy, hindi ito basta bahagi ng kalikasan. Ito ay isang hangganan,
Isang hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundong hindi nakikita ng karaniwang mata. Sa mga sumunod na araw ay mas naging malinaw sa kanya ang presensya ng mga nilalang. Hindi man niya sila nakikita sa bawat sandali, ay nararamdaman niya ang kanilang pagmamasid. Sa bawat paglapit niya sa balete ay tila may mga matang nakatingin mula sa kailaliman. Ang baryo ng Patag ay nananatiling tahimik at walang kamalayan. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang pamumuhay. Ngunit sa loob ni Mateo ay may isang lihim na unti-unting lumalalim. Isang umaga habang ang hamog ay nakabalot pa sa lupa ay muling nagpunta si Mateo sa balete. Ang liwanag ng araw ay mahina pa lamang at ang ilog ay tila natutulog. Ngunit alam niya na ang katahimikan nito ay hindi nangangahulugan ng kawalan. Tumayo siya sa harap ng balete at tumingin sa tubig. Sa loob ng ilang sandali ay walang nangyari. Ngunit hindi siya umalis. Nanatili siya. Huminga siya ng dahan-dahan. Pagkatapos ay naramdaman niya ang pagbabago. Ang tubig ay gumalaw. Hindi ito malakas. Hindi ito marahas. Ito ay dahan-dahan. Tila isang paghinga. Isang malaking anino ang lumitaw mula sa kailaliman. Ito ang unang nilalang na kanyang nakita noon. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi ito nag-iisa. May dalawa pa sa likod nito. Tatlong malalaking anino ang naroon sa ilalim ng tubig. Tatlong presensya na tahimik na nagmamasid. Ang puso ni Mateo ay tumibok ng mabagal ngunit matatag. Hindi siya umatras. Hindi siya tumakbo. Sa halip ay nanatili siyang nakatayo. Ang unang nilalang ay lumapit. Mas malapit kaysa dati. Ang ulo nito ay halos nasa ibabaw ng tubig. Ang mga mata nito ay malinaw na nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito init ng takot. Ito ay init ng pagkilala. Tila ang nilalang ay hindi lamang isang estranghero. Tila ito ay isang tagapagbantay. Isang tagapagbantay ng isang lihim na matagal nang naroon bago pa isinilang ang baryo ng Patag. Ang dalawang nilalang sa likod nito ay nanatiling tahimik. Hindi sila lumapit. Ngunit ang kanilang presensya ay mabigat. Ito ay tila paalala na ang ilog ay hindi kailanman magiging pag-aari ng tao. Ito ay may sariling mga bantay. Unti-unting lumubog ang unang nilalang. Sumunod ang dalawa pa. At muling naging tahimik ang tubig. Ngunit sa pagkakataong iyon ay naiwan si Mateo na may malinaw na pag-unawa. Ang kanyang presensya ay napansin. Ang kanyang presensya ay tinanggap. At sa kailaliman ng ilog ng baryo ng Patag ay may mga nilalang na matagal nang nag-aantay sa kanyang pagdating. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo pang lumalalim ang ugnayan ni Mateo sa ilog. Hindi man ito nakikita ng ibang tao ay malinaw sa kanyang kalooban na ang kanyang presensya ay kinikilala ng mga nilalang sa kailaliman. Ang bawat paglapit niya sa balete ay hindi na lamang paglapit ng isang tao sa kalikasan. Ito ay tila pagbabalik ng isang bahagi sa pinagmulan nito. Ang baryo ng Patag ay patuloy sa tahimik nitong pag-ikot. Ang umaga ay dumarating at lumilipas. Ang gabi ay sumasapit at nawawala. Walang nagbabago sa paningin ng iba. Ngunit sa paningin ni Mateo ay ang lahat ay may bagong kahulugan. Isang gabi habang ang buwan ay mataas sa langit ay nagising si Mateo ng walang malinaw na dahilan. Ang kanyang dibdib ay mabigat. Ang kanyang paghinga ay mabagal. May isang pakiramdam na tila may tumatawag sa kanya mula sa malayo. Tumayo siya. Lumabas siya ng kanilang bahay. Ang baryo ay natutulog. Walang ilaw, walang galaw. Tanging ang malamig na liwanag ng buwan ang bumabalot sa lupa. Tumingin siya sa direksyon ng ilog. At naramdaman niya ang tawag. Hindi ito tunog. Hindi ito salita. Ngunit ito ay malinaw. Naglakad siya. Ang kanyang mga paa ay gumagalaw na tila may sariling kalooban. Ang hangin ay malamig. Ang lupa ay tahimik. Ang bawat hakbang ay tila may patutunguhan na hindi niya pinili ngunit kanyang tinanggap. Nakarating siya sa balete. Ang puno ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga anino nito ay mahahaba at mabigat. Ang ilog ay tahimik, ngunit ang katahimikan nito ay buhay. Tumayo si Mateo sa gilid ng tubig. At sa sandaling iyon ay gumalaw ang ilog. Hindi ito tulad ng dati. Mas malakas, mas malinaw, mas tiyak. Isang malaking anino ang lumitaw. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa.
Maraming anino ang naroon. Mas marami kaysa sa kanyang nakita noon. Unti-unti silang lumapit. Ang tubig ay tila yumuko sa kanilang presensya. Ang unang nilalang ay muling umangat. Ang mga mata nito ay nagningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi lamang ito nagmamasid. Ito ay tila kumikilala. Si Mateo ay nanatiling nakatayo. Hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Sa halip ay naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Ang lamig ng hangin ay hindi na nakakatakot. Ang dilim ng gabi ay hindi na mabigat. Ang ilog ay hindi na misteryo. Ito ay naging bahagi ng kanyang paghinga. Ang mga nilalang ay nanatiling malapit sa ibabaw ng tubig. Hindi sila umaalis. Hindi sila umaatake. Sila ay naroon lamang. At sa loob ng katahimikan ng gabi ay naramdaman ni Mateo ang isang katotohanan na hindi na niya maitatanggi. Ang kanyang kapalaran ay unti-unting nag-uugnay sa lihim ng ilog. At ang lihim na iyon ay matagal nang naghihintay sa kanya sa ilalim ng balete ng baryo ng Patag. Mula ng gabing iyon ay hindi na muling naging karaniwan ang pakiramdam ni Mateo. Ang mundo na kanyang kinagisnan ay nanatiling pareho sa paningin ng iba, ngunit sa kanyang paningin ay tila may bagong anyo ang lahat. Ang hangin ay tila may dalang bulong, ang lupa ay tila may tinatagong alaala, at ang ilog ay tila may sariling puso na patuloy na tumitibok sa kailaliman. Sa bawat araw na siya ay lumalapit sa balete ay mas nagiging malinaw ang presensya ng mga nilalang. Hindi man sila laging lumilitaw ay naroon sila, tahimik, nagmamasid, naghihintay. Ang balete ay tila naging isang bantay na hindi natutulog. Ang mga ugat nito ay tila mas malalim kaysa sa nakikita. Ang katawan nito ay tila mas matanda kaysa sa baryo mismo. Sa ilalim nito ay may katahimikan na hindi pangkaraniwan. Isang dapit hapon habang ang liwanag ng araw ay unti-unting nawawala, ay muling tumayo si Mateo sa harap ng ilog. Ang kanyang dibdib ay mabigat ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa pakiramdam na may nalalapit. Tumingin siya sa tubig. Tahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang alon ang lumitaw. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa lumitaw ang mga anino. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mas marami sila. Ang tubig ay tila naging mas malalim, mas mabigat, mas buhay. Unti-unting lumapit ang mga nilalang sa ilalim ng balete. Ang unang nilalang ay naroon, kasama ang iba pa. Ngunit may isang presensya na naiiba sa lahat. Isang anino na mas malaki, mas mabagal ang galaw, mas mabigat ang presensya. Ang tubig sa paligid nito ay tila mas tahimik kaysa sa iba. Si Mateo ay nanatiling nakatingin. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Ang kanyang puso ay matatag. Unti-unting umangat ang ulo ng malaking nilalang. Mas malaki ito kaysa sa iba. Mas matanda ang anyo nito. Ang mga mata nito ay may lalim na tila naglalaman ng mahabang panahon. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang isang malakas na presensya sa kanyang kalooban. Hindi ito takot. Hindi ito sakit. Ito ay alaala. Isang pakiramdam na tila matagal na niyang nakilala ang nilalang kahit ngayon lamang niya ito nasilayan. Ang hangin ay hindi gumalaw. Ang gabi ay hindi pa dumarating, ngunit ang liwanag ay tila umatras. Ang mundo ay tila huminto. Ang malaking nilalang ay nanatiling nakatingin kay Mateo. At si Mateo ay nanatiling nakatingin dito. Sa pagitan nila ay may katahimikan na puno ng kahulugan. Isang katahimikan na tila nagsasabi ng isang katotohanan na hindi pa ganap na nauunawaan. Pagkatapos ng ilang sandali ay dahan-dahang lumubog ang malaking nilalang. Sumunod ang iba at muling naging tahimik ang ilog. Ngunit sa pagkakataong iyon ay naiwan si Mateo na may malinaw na pakiramdam. Ang kanyang pagdating ay hindi aksidente. Ang kanyang presensya ay hindi nagkataon lamang. Siya ay tinatawag. At ang tawag na iyon ay nagmumula sa pinakamatandang lihim ng ilog sa ilalim ng balete ng baryo ng Patag. Sa mga sumunod na araw ay naging mas mabigat ang pakiramdam sa tuwing si Mateo ay lumalapit sa balete. Hindi ito bigat ng takot. Ito ay bigat ng katotohanan na unti-unting nagiging malinaw sa kanyang kalooban. Ang ilog ay hindi lamang tahanan ng mga nilalang. Ito ay tahanan ng isang lihim na matagal nang umiiral bago pa nagsimula ang baryo ng Patag. Ang mga gabi ay naging mas tahimik. Ang hangin ay tila mas malamig.
At sa bawat sandali na siya ay nag-iisa ay nararamdaman niya ang presensya na hindi nakikita ngunit hindi maitatanggi. Isang gabi habang ang buwan ay natatakpan ng manipis na ulap ay muling naglakad si Mateo papunta sa ilog. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Ang kanyang dibdib ay may dalang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Nakarating siya sa balete. Ang puno ay tila mas madilim kaysa dati. Ang mga ugat nito ay tila mas malalim ang kapit sa lupa. Ang ilog ay tahimik, ngunit ang katahimikan nito ay tila may hinihintay. Tumayo si Mateo sa gilid ng tubig. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. At maya-maya ay naramdaman niya ang pagbabago. Ang tubig ay unti-unting gumalaw. Hindi ito magulo. Hindi ito marahas. Ito ay tila isang mabagal na paghinga. Isang malaking anino ang lumitaw. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi sila nanatili sa kailaliman. Unti-unti silang lumapit sa ibabaw. Mas malinaw ang kanilang anyo. Mas malinaw ang kanilang presensya. Ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Mateo. Tahimik. Matatag. May kamalayan. Si Mateo ay hindi umatras. Nanatili siyang nakatayo. Ang lamig ng hangin ay bumalot sa kanya, ngunit hindi siya nanginig. Sa halip ay naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Ang mga nilalang ay tila hindi na lamang nagmamasid. Sila ay tila kumikilala. At sa sandaling iyon ay may isang pakiramdam na malinaw na dumaan sa kanyang kalooban. Isang pakiramdam ng pagtanggap. Isang pakiramdam na tila siya ay bahagi ng isang bagay na mas matanda kaysa sa kanyang buhay. Ang pinakamalaking nilalang ay lumapit ng bahagya. Mas malapit kaysa dati. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Mateo. At sa loob ng katahimikan ay naramdaman ni Mateo ang isang katotohanan. Ang ilog ay may mga bantay. At ang mga bantay na iyon ay matagal nang nag-aantay sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ay dahan-dahang lumubog ang mga nilalang. Isa-isa silang nawala sa kailaliman. Ang tubig ay muling naging tahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Ito ay katahimikan na puno ng kahulugan. At si Mateo ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng balete ng baryo ng Patag na unti-unting nauunawaan na ang kanyang kapalaran ay nakatali sa lihim ng ilog. Ang mga araw ay lumipas na tila may bagong anyo ang bawat sandali para kay Mateo. Ang baryo ng Patag ay nananatiling tahimik at walang kamalayan sa lihim na unti-unting nabubunyag sa ilalim ng balete. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang pamumuhay, ngunit si Mateo ay hindi na lamang isang karaniwang bahagi ng baryo. Siya ay naging saksi sa isang mundong hindi nakikita ng iba. Ang kanyang mga gabi ay hindi na puno ng karaniwang pahinga. Sa tuwing siya ay pipikit, ay nararamdaman niya ang malamig na presensya ng ilog. Hindi ito panaginip, hindi ito alaala. Ito ay isang paalala na ang kanyang ugnayan sa kailaliman ay patuloy na lumalalim. Isang gabi habang ang buong baryo ay natutulog, ay muling nagising si Mateo. Ang kanyang dibdib ay mabigat, ngunit hindi ito masakit. Ito ay tila may dalang tawag na hindi niya maaaring tanggihan. Tumayo siya at lumabas ng kanilang bahay. Ang gabi ay tahimik. Ang buwan ay natatakpan ng ulap. Ang lupa ay malamig sa kanyang mga paa. Tumingin siya sa direksyon ng ilog. At muli ay naramdaman niya ang presensya. Naglakad siya patungo sa balete. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Ang paligid ay tila nag-aantay. Nakarating siya sa harap ng balete. Tumayo siya sa gilid ng tubig. At sa sandaling iyon ay gumalaw ang ilog. Hindi ito tulad ng dati. Mas mabagal. Mas mabigat. Mas malinaw ang presensya. Isang malaking anino ang lumitaw. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi lamang sila nanatili sa tubig. Ang pinakamalaking nilalang ay lumapit ng mas malapit kaysa kailanman. Ang ulo nito ay bahagyang umangat sa ibabaw ng tubig. Ang mga mata nito ay malinaw na nakatingin kay Mateo. At sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang isang bagay na hindi pa niya kailanman naramdaman. Isang malalim na koneksyon. Isang koneksyon na tila nagmumula sa matagal ng panahon. Ang hangin ay nanatiling tahimik. Ang gabi ay tila huminto. Ang nilalang ay hindi umaatake. Hindi ito umaalis. Ito ay nananatili lamang. At si Mateo ay nananatiling nakatayo.
Sa loob ng katahimikan ay may katotohanan na unti-unting nagiging malinaw. Ang kanyang buhay ay hindi nahiwalay sa lihim ng ilog. Ang kanyang paghinga ay tila kasabay ng paghinga na kailaliman. Pagkatapos ng ilang sandali ay dahan-dahang lumubog ang nilalang. Sumunod ang iba at muling naging tahimik ang tubig. Ngunit sa pagkakataong iyon ay naiwan si Mateo na may malinaw na pag-unawa. Ang lihim ay hindi na lamang nagpapakita sa kanya. Ito ay unti-unting tumatanggap sa kanya bilang bahagi nito. Dumating ang gabi na ang katahimikan ay mas mabigat kaysa karaniwan. Ang baryo ng Patag ay natutulog sa ilalim ng madilim na langit. Walang ilaw, walang galaw. Ang hangin ay malamig at tila may dalang presensya na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Si Mateo ay nakahiga ngunit hindi siya makatulog. Ang kanyang dibdib ay may kakaibang bigat. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Sa kanyang kalooban ay may malinaw na pakiramdam na ang sandali na matagal nang naghihintay ay dumating na. Tumayo siya. Lumabas siya ng kanilang bahay. Ang lupa ay malamig sa kanyang mga paa ngunit hindi siya huminto. Tumingin siya sa direksyon ng ilog at naramdaman niya ang malakas na tawag na hindi niya maaaring tanggihan. Naglakad siya patungo sa palete. Ang bawat hakbang ay tila may kahulugan. Ang bawat paghinga ay tila may patutunguhan. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay buhay. Nakarating siya sa balete. Ang puno ay nakatayo sa dilim na tila isang bantay na hindi natutulog. Ang mga ugat nito ay tila mas malalim kaysa dati. Ang ilog ay tahimik, ngunit ang katahimikan nito ay may dalang lakas. Tumayo si Mateo sa gilid ng tubig. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Pagkatapos ay naramdam niya ang pagbabago. Ang tubig ay gumalaw. Hindi ito mabagal tulad ng dati. Hindi ito mahina. Ito ay malakas ngunit hindi marahas. Ito ay tila isang paggising. Isang malaking anino ang lumitaw. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa ang buong kailaliman ay tila napuno ng kanilang presensya. Ang pinakamalaking nilalang ay lumapit. Mas malapit kaysa kailanman. Ang ulo nito ay umangat sa ibabaw ng tubig. Sa unang pagkakataon ay nasilayan ni Mateo ang kabuuan ng anyo nito. Ito ay napakalaki. Mas malaki kaysa sa anumang nilalang na kanyang nakita. Ang balat nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga mata nito ay malalim at tahimik. May taglay itong kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Si Mateo ay nanatiling nakatayo. Hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Sa halip ay naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Ang hangin ay tila huminto. Ang mundo ay tila nawala. Ang tanging naroon ay siya at ang mga nilalang ng ilog. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang malinaw na katotohanan. Ang ilog ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang daigdig. Isang daigdig na matagal nang umiiral. Isang daigdig na may sariling mga bantay. At sa harap ng mga bantay na iyon ay naroon si Mateo. Hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang bahagi ng lihim na matagal nang naghihintay sa ilalim ng balete ng baryo ng Patag.